Ano ba ang isang tao para maligtas sa kahatulan ng Diyos na darating sa lahat ng tao o sangkatauhan? Sinabi ng banal na kasulatan sa Marcos versikulo 16, kapitulo 16 o Marcos 16:16, ang sabi doon ay ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Madalit salita na kailangan pala ang tao ay mabautismuhan at kailangan meron siyang sampalatayanan. Sabi sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas. Madalit salita, ang pangalan ng anak ng Diyos ay Jesucristo. At ano naman yung bautismo? Sapagkat nabanggit doon na ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dalapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan ng Diyos. Madalit salita, kailangan ng tinatawag na bautismo. Nang ang Panginoong Kristo ay nandito pa sa lupa, siya ay naghala ng 12 apostol. Isa sa pangunahing apostol niya ay si Apostol Pedro. Sabi sa mga talata ng mga gawa, sinabi sa kanya ng Panginoong Kristo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang iglesia, at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa iyo. Madalit salita, si Pedro ay binigyan ng kapangyarihan na pahintulutan ng Diyos. Sapagkat sabi sa talata, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ano man ang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit, at ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Madalit salita, binigyan si Apostol Pedro ng Panginoong Kristo ng authority. Kaya sinabi ni Apostol Pedro doon sa Gawa 2:38 na magsisi ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Madalit salita, kung ihimayin mo ang versikulong yon, na kailangan ng isang tao ay magsisi. Sabihin magsisi, ibig sabihin ay tumalikod o talikuran ang tinatawag na mga kasalanan. Kailangan magkameron siya ng tinatawag na repentance o pagbabagong anyo, iwanan ang makalumang gawain at siya maging bago dahil kay Kristo. At kailangan siya ay mabautismuhan, sapagkat ang sabi doon, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sabihin, kung siya ay maraming ginawang kamalian, kung siya ay pumatay ng tao, sugarol, mga sabagay atik, siya ay ng rape, o ano man ang kasalanan kanyang ginawa, ang sabi ng talata, sa ikapagpapatawad ng kanyang mga kasalanan. At ang sabi doon ay ipagkakaloob sa kanya ang regalo ng Espiritu Santo. Means na ang tao na nabautismo sa pangalan ng Kristo ay magkakameron ng pagtanggap ng banal na Espiritu Santo. Kailangan ng tao ay mabautismuhan para magkameron ng tinatawag na kaligtasan. Sa Biblia ay meron dalawang tinutukoy na bautismo. Doon sa Mateo 28:29, ang sabi doon kay Mateo, humayo kayo, ipangaral niyo sa lahat ng bansa, pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo na sila iyong bautismuhan. Sabi naman ng mga apostol doon sa gawa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Ang Biblia ay ginawa hindi para magkameron ng contradiction ng bawat isa. Pagkat kung inyong iisipin, kung inyong pag-aaralan, ang Ama ay hindi pangalan, niyang Anak, niyang Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ay isang katangian ng Diyos, ang pangalang Ama ay ito isa lamang kung tawagin ay titulo. At sa tatlong yon, kung inyong pag-aaralan, yung Anak ay merong pangalan, sapagkat ito ay dala ng isang anghel na si Gabriel na ibinigay ang pangalan doon kay Maria, na ang papangalan mo sa batang yan ay Kristo, Jesus, na siya maglaligtas sa sangkatauhan. Madalit salita, nagkameron ng katuparan ang mga bagay na yon sa pamamagitan ni Apostol Pedro
sa pamamagitan ng kanyang sinalita sa Gawa 2:38 na ang lahat ng tao ay magsisi at magbautismo sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo.